Ikalabing-apat na kabanata. Tungkol pa rin sa mga kaloob ng Espiritu. Ang pag-ibig kung gayon ang inyong pakamithiin. Nasain ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakauunawa sa Kanya. Gayunman, nagsasalita siya sa mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Sa kabilang dako, yaon namang nagpapahayag ng salita ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay ng kanilang pananampalataya, ikalalakas ng loob at ikaaaliw. Ang sariling pamumuhay espiritual ang pinauunlad ng nagsasalita sa ibang wika. Ngunit ang iglesia ang pinauunlad ng nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ibig ko sanang kayong lahat ay makapagsalita sa ibang wika. Ngunit higit na ibig kong kayo'y makapagpahayag ng salita ng Diyos. Higit na mahalaga ang nagpapahayag ng salita ng Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang wika. Maliban na nga lamang kung ipaliliwanag niya ang kanyang sinasabi upang makatulong sa pag-unlad ng iglesia. Kaya mga kapatid, kung pumarian man ako at pagsalita sa inyo sa iba't ibang wika, ano ang pakikinabangin ninyo sa akin? Wala. Makikinabang lamang kayo kung ituturo ko sa inyo ang pahayag ng Diyos, ang nalalaman ko, ang mga mangyayari, at ang mga aral. Maging sa mga instrumentong walang buhay, tulad ng plauta at alpa. Paanong malalaman ni numan kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? At kung hindi malinaw ang panawagan sa pamamagitan ng trompeta, sino ang maghahanda sa pakikibaka? Gayon din naman, paanong malalaman ni numan ang ibig ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng ibang wika na hindi naman nila nauunawaan, para kayong nagsasalita sa hangin? Maraming iba't ibang wika sa daigdig, at bawat isa'y may kahulugan. Ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Yamang nananabi kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makapagpapaunlad sa iglesia. Dahil dito, kailangang ipanalangin ng nagsasalita sa ibang wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Kung nananalangin ako sa wikang iyan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. Ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking panalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng espiritu lamang, paanong makapagsasabi ng amen ang isang taong naroroon, ngunit wala ng gayong kaloob? Yamang hindi niya nauunawaan ang iyong sinasabi. Mabuti ang iyong pagpapasalamat, tiyak iyan, ngunit hindi makatutulong sa iba sa ikauunlad ng kanilang pamumuhay espiritual. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ako'y nakapagsasalita sa iba't ibang wika, higit kaysa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mamasarapin ko pang magsalita ng 5 kataga na maunawaan at makapagtuturo sa iba, kaysa libo-libong salita na wala namang nakauunawa. Mga kapatid, huwag kayong mga isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan, ngunit maging ganap ang inyong pag-iisip. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Magsasalita ako sa bayang ito, sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamamagitan ng bibig ng mga banyaga. Gayon may hindi nila ako pakikinggan.
Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang wika ay isang tanda para sa mga di sumasampalataya, hindi sa mga sumasampalataya. Ngunit ang kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos ay tanda para sa mga sumasampalataya at hindi sa mga di sumasampalataya. Kung sa pagtitipon ng iglesya nagsasalita ng iba't ibang wika ang lahat at may dumating na mga taong wala ng gayong kaloob o di sumasampalataya, hindi ba nila sasabihin, "Sira ang ulo ninyo"? Ngunit kung ang lahat ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at dumating doon ang isang di sumasampalataya o taong wala ng gayong kaloob, makikilala niyang siya'y makasalanan, madarama ang kanyang tunay na kalagayan at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya't maninikluhod siya, sasamba sa Diyos at tuloy sasabihin, "Talagang ang Diyos ay nasa piling ninyo." Gawing may kaayusan ang lahat ng bagay. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng iyan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at mayroon namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikauunlad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3, hali-halili sila, at kailangang may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo ro'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Ang mga tumanggap ng ganitong kaloob ay dapat makapagpigil sa sarili, sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan, kundi sa kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng Diyos, ang mga babae kailangang tumahimik sa mga pagtitipon sa iglesia, sapagkat hindi pinahihintulot sa kanila ang magsalita sa gayong pagkakatipon. Kailangang sila'y pasakop, gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating sa bahay, sapagkat kahiya-hiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Baka naman ang akala ninyo'y sa inyo nagmula ang salita ng Diyos, o kayo lamang ang tumanggap nito. Kung inaakala ninuman na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o ng anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilanlin na utos ng Panginoon ang isinusulat ko sa inyo. Ang hindi kumilala nito ay huwag ninyong kilanlin. Kaya mga kapatid, baka nasain ninyong makapagpahayag ng salita ng Diyos. Ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang wika. Lamang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan.